Alright, Mabsat, nandito din tayo kay Sir Bad. Continuation lang to, no, Mabsat, no. Mula malademonyong paggamit ni Cayetano sa Diyos, Biblia, pagsamba sa mga kriminal. Diyos ko po, Rudy. Sige, pasok, Sir Bad. Bilisan lang natin to para matapos kagad. Buenos dias, damas y caballeros. Second vlog to, second vlog. Mala demonyo or demonic ang description na ginamit ng mga Catholic Church leaders dito sa pattern of action ni Senate President Alan Peter Cayetano sa paggamit ng Diyos at Biblia to push his political agenda. Lalo na yung pagsasamba niya sa mga kriminal na ngayon nakakaharap ng extrajudicial case of extrajudicial killings or crime against humanity diyan sa International Criminal Court sa The Hague, led by former President Duterte at anak niya na naisama rin sa kaso na si Sara Duterte at sila Bato de la Rosa at Bongo. In fact, lahat ng kaguluhan na sa Senado ngayon nagsimula sa pag-convince ni Cayetano dito kay Bato de la Rosa para lumantad, para makabuo sila ng 13 votes to install Alan Peter as Senate President. So hanggang ngayon, Senate President pa rin siya kasi natapos yung session, nakabuo nga ng 12 votes yung majority ngayon, pero they were one vote short para matanggal yung Senate President. So better luck sa resumption of, kasi hindi pwede mapalitan ang Senate President kung walang session. Better luck sa next sa resumption ng session sa July. Pero for now, Alan Peter Cayetano remains Senate President, number 1. Number 2, dahil ang 12 votes sapat na para ma-declare vacant yung lahat ng position except the number 1 post, the Senate Presidency post, Cayetano remains Senate President na-elect naman na Senate President pro tempore or temporary President si Sherwin Gatchalian. So hintayin natin hanggang July na tuluyan na matanggal kung makabuo na ng 13 votes. Kasi Tanggal 13 na, votes Sir talaga Bat. kailangan. Tanggal Kaya na. yung mga nagagalit kay Bat na ginagamit pa doon natin yung word na president to describe Cayetano, he remains president whether we like it or not. You have to review the Senate rules kung ayaw nyo gamitin natin yung word Senate President. Pero parang kinakarir talaga alam ni Peter Cayetano, limited na lang hanggang July na lang ang role niya as Senate President. Kaya kinakarir niya talaga ito. Lahat ginagamit, pati Biblia para to push his agenda. Akala niya, noon, niloko niya tayo sa kaldero, sa 50 million kaldero at 10,000 daw ibibigay sa mga sari-sari store nung last election. Ngayon, ginagamit naman niya ang Biblia at ang Diyos para lokohin tayo. Kaya nagalit at pumalag yung mga Catholic Church leaders, including itong si Father Robert Reyes ng grupong Clergy for Good Governance na dinescribe as demonic. Yung sinasabi ni Cayetano na God does not doubt me. Hindi daw siya pinagdududahan ng Diyos. Kumbaga, parang sinasabi na rin niya na ang ginagawa niya lahat ay utos ng Diyos. Kasi hindi daw siya pinagdududahan ng Diyos. Sanabi niya sa video niya, God does not doubt me. So, kumbaga, mas marunong pa siya kaysa sa Diyos. Hindi siya pinagdududahan ng Diyos. Kaya sabi niya ni Father Robert Reyes, demonic ito or malademonyo itong ginagawa ni Alan Peter. Lalo na nung nakita niya na lumuhod si Alan Peter sa mga pastor. Sabi ni Father Robert Reyes, nakita ko lumuhod si Alan Peter. Tinawagan niya yung pastor na i-bless yung kademonyuhan niya. Demonic. Sabi pa ni Father Robert Reyes. So tingnan natin isa sa mga video. In fact, hindi lang si Alan Peter ang lumuhod pero kasama rin sa blessing si Jinggoy at si Mark Villar. So akala nila makukuha nila, maluloko nila ang Diyos. Naloko nga nila yung pastor kasi baka binayaran nila yan pastor kaya binigyan sila ng blessing. Itong video kasi nakuha bago na-aresto si Jinggoy. So ibig sabihin walang effect. Mabayaran man nila yung pastor
pero hindi nila mabayaran ang Diyos. Naaresto pa rin si Jinggoy at susunod dyan si Mark Villar sa dami niyang kaso sa gobyerno. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Good morning. So panoorin natin itong isa sa mga video na sinasabi ni Father Robert Reyes ay demonic. Ulongges, shout out. Gardo Zap, Siguro shout out. awas siguro yan sa Marlon I believe that this is the time of the stand to watch I say that you will give them wisdom, knowledge, and understanding. Yes, right. Yes, discernment to the power of the Spirit. Yeah. Will be another heart. Lord, most of all, I pray for your protection, preservation, and to declare that there is no weapon that is formed against them shall prosper. Because the Lord will do them. So today, Lord, as they proceed with their calling, I declare and release the wisdom, the discernment, and I pray that heart will be given toward Lord for the love of Christ. Because they will become, Lord God, your greatest instrument in you. So use them, empower them. I pronounce this, that they will become a great blessing for this nation. They will be blessed, and they will be a great blessing. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Give for you, Lord. Wa epek. Wa epek ka. Kumita lang si pastor. Kumita lang si pastor pero nakulong pa rin si Jinggoy Estrada at ngayon andun na sa Payatas Jail, ha? Kaya sabi ni Father Robert Reyes, kademonyuhan yan. Medyo hindi lang klaro ang video kasi malayo ito. Ay, GMA 7 pala to. Mahirap na, maka-copyright tayo dito. Basta sa hindi, okay lang kasi sa kwan pala. Sa TikTok, baka hindi naman tayo maka-copyright dito. Kung sa TikTok, sandali. Ano ba yun? Okay. Itong press con ng mga organization ng mga kaparian na ang tawag nila Kingdom. Shame on you, Alan Peter. A big shame on you. That's why Catholic priests and pastors are here to remind everyone, including ourselves, first of all, lumuhod muna tayo sa Diyos at huwag natin ipagmalaki na naniniwala ng Diyos sa atin. Nakita ko, lumuhod si Alan Peter, tinawagan niya yung mga pastor na i-bless yung na-demonyohan na. So, demonic. Kaya sabi ko dito, the famous planet is now poisoned by the demons and idols of blasphemy, idolatry, greed, lies, treachery, and conspiracy. Shame on you, Alan Peter. A big shame on you. That's why Catholic priests and pastors are here to remind. Grupo pala yan ng hindi lang Catholic priests, pati pastors ng mga Christian religious organization. So nagkakaisa na sila. Sukang-suka na sila. Sukang-suka na sila sa mga demonyohan, sa mga demonic activities na ginagawa ng isang Alan Peter Cayetano. Father Robert Reyes, ang ilang na binabiolate pa yung unconstitutional pa nga itong ginagawa niya. Nilalabag niya yung separation of powers between church and state. So ito pa yung banat ni Father Robert Reyes ng grupong Clergy for Good Governance laban kay Alan Peter Cayetano. pinuliksa ni Running Police Father Robert Reyes ang ilang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanyang pananampalataya at pamumuno sa Senado sa paglulunsad ng bagong ecumenical faith group na Kingdom Keepers. Ginit ni Reyes na di dapat gamiting pangkatwiran sa mga posisyong pampolitika ang Biblia. Sa programang memo ng BNC, kinwestiyon ni Father Robert ang ilang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang pananampalataya habang pinaglalaban ang kanyang posisyon bilang Senate President. Ayon kay Reyes, mapanganib ang paggamit ng Kristyanismo bilang bahagi ng political agenda o pagsulong ng pansariling interes. Anya, ang paggamit sa Biblia ay hindi otomatikong patunay ng katotohanan o katwiran. Na-infect na ang bansa natin yung sa tinatawag ni C.J. Sereno na performative Christianity. No, performative Christianity. You use Christianity to justify behavior, to justify performance, and you say ginagamit ang Diyos, ginagamit Christianity to justify yung paggawa ng mga demonic action, malademonyong action o bagay.
you do something, and then you add scriptures as if your performance is acceptable, is legitimate. Pero you do not, that's the wrong use of scriptures. Christianity is not performance. Para kay Reyes, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa mga simbolo o pahayag, kundi sa pagiging tapat sa mga aral ng Diyos at sa pagpapakumbaba sa harap ng taong bayan. Kaya nga, sabi sa statement namin, it is a presumptuous blasphemy to say that God does not doubt me. We don't presume the opposite, that we are not sinners, that we are worthy 100%. I'm sorry, Alan Peter, I cannot see how you can presume to be sinless and how you can presume to be worthy before God. Before your people see your so many sins and your unworthiness to be where you are right now. Samantala, naniniwala rin si Reyes na hindi lamang Pero mo, sabihin niya, God, sabi ni Alan Unworthiness. Peter, God does not doubt me. Ibig sabihin, ang Diyos, kasi si Alan Peter, sinusamba niya yung mga Duterte. Ibig sabihin, ang Diyos, killer rin. Kasi hindi pinagdududahan ng Diyos ang aksyon ni Alan Peter eh. Ibig sabihin, bastos rin ang Diyos. Kasi di ba sabi ni Duterte, stupid God. Stupid God. So ibig sabihin, bastos rin ang Diyos. Inaamin niya, stupido ako. Kasi naniniwala ako sa Diyos ni Alan Peter na si Duterte. At alam naman natin, manyakis rin si Duterte sa harap-harap ng mga tao. Hinahalik yung mga babae. At kahit naka-video, pinikusto-pinggiran yung maid niya nung birthday, nagbigay sa kanya ng birthday cake. Ha? O gusto ihampas yung kamay niya sa parte ng maid niya. So ganyan, yan ang Diyos ni Alan na hindi pinagdududahan ng Diyos si Alan sa pagsamba sa ganyang klaseng Diyos. So Alan is going crazy na talaga to say, God does not doubt me. Ibig sabihin, He has more wisdom. Di ba sabi natin yung Diyos, He is with infinite wisdom. Iniisip pa lang natin, alam na niya. Pinaplano pa lang natin, alam na niya. All-knowing, all-wisdom. Ibig sabihin, mas matalino si Alan Peter sa Diyos. That's why lahat ng ginagawa niya, mas banal pa si Alan Peter sa Diyos. Kaya lahat ng ginagawa niya, aprobado ng Diyos at hindi siya pinagdududaan ng Diyos. Isipin mo yan. Peter Alan is not only Ninoy Aquino, but he is God. Alan Cayetano is God. He is projecting himself as a God. To say that God does not doubt me. Di ba? Lahat tayo sinasabi, I'm a sinner. I'm not worthy of my Lord. I'm not worthy of the goodness of my Lord. Only my Lord knows everything. Pero hindi, si Alan Peter Cayetano, God approves everything that Alan Peter Cayetano thinks and do. Diyos na siya kung ganyan. O if not, propeta. Propeta. Itika, kundi pati salapi ang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa ilang religious groups. Kinwestiyon din ito ang moralidad ng ibang mga religious leaders na nagiging dependent sa mga pabor o benepisyo mula sa mga politiko. Father Robert, nabanggit po ninyo na may mga pastor na nagagamit. Yung grupo ho ba ninyo ay may efforts to reach out to these pastors para hindi po sila magamit sa politika? It also applies to the Catholic Church. Totoo yun. Kung tatlo ang blines ni pastor, sabihin natin, itagada isa doon, pastor, o 1 million para sa simbahan mo. So kung lahat magbigay ng tig 1 million, si Jinggoy, si Mark Villar, at saka si Cayetano, at may 3 million na si pastor, wow. Sana hindi masusunog ang kaluluwa nyo dyan. Pastor, sana nakakatulog pa kayo ng mahimbing sa gabi. Habang natutulog kayo sa salapi. Ha? Times 3 yan. Puro mga mayaman yan. Galing sa mga flood control ang pera niyan na binigay sa iyo, pastor. Mahiya ka naman. Buti hindi, baka ngayon binabawi na ni Jingo yung pera, pastor. Yung 1 million ko. At dito ako sa kulungan eh. Ibalik mo sa akin yung 1 million donation ko. Andito ako eh. Nakulong ako eh. Kala ko ba, nung blines mo ako, hindi ako makukulong. Buti naman sa'yo. May pa-load-load pa Naniwala sila, ka kay no? pastor. Diyos ko po, Rudy. Kaya yan, sabi ni Robert Reyes, may mga pastor rin dyan na nagkuquote ng Bible para sa pera. Equally corrupt. Leaders na nagiging dependent sa mga pabor o benepisyo mula sa mga politiko. Father Robert, nabanggit po ninyo na may mga pastor na nagagamit. Yung grupo ho ba ninyo ay may efforts to reach out to these pastors para hindi po sila magamit sa politika? It also applies to the Catholic Church, to the Protestant churches.
Politics has divided us. But ito rin natuklasan ko rin, behind the politics of division is the politics of money. Kasi there is money involved eh. Yung mga pastor, mga pare, mga obispo ay pwedeng bigyan ng politicians ng pera. At pag nabigyan po ng pera, we become blind to the sins of our benefactor. This is really a word that my Protestant evangelical friends would always use. It is an abomination, di ba? Na yung mismong mga church leaders, moral spiritual leaders, become corrupted by politicians. Hinihingi ni Reyes na dapat manatiling malaya ang mga simbahan at mga faith leaders sa impluwensya ng politika at salapi. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa Thank you, bilyonaryo. So, meron siguro dyan mga pastor, bilyonaryo na sa kasisip-sip sa mga Duterte, kay Sara, at saka kay Cayetano. Ha? O yan, ha? So, yan. That is a very, very, very good message this Sunday. Ikalat nyo itong vlog na ito para sa mga, lalo na sa atin na mga, who really believe in our God. Be it Allah or God, or Jesus Christ, Mama Mary. I-share nyo itong vlog kasi hindi lang si Ninoy Aquino ang ginagamit ni Alan Peter, but more so ang Diyos. Hindi naman kawawa ang Diyos. He is all too powerful for Alan Peter Cayetano. Pero nakakainsulto yung ganitong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na God does not doubt him dahil alam niya ang lahat. Tama lahat ginagawa niya kaya hindi siya pinagdududahan ng Diyos. So please share if you love your faith, if you love our God. Please share this vlog. Please warn people. Isa pa na naman itong propaganda style na ginagawa ni Peter Cayetano in using God for his selfish and evil plans and evil actions. Alright. So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Salamat, Sir Bad. Diyos ko rin, talagang malademonyo talaga mga kakabsat. Nakapawala na nagtitiwala. Paano ba naman? Desperado na. Samantalang yung grupo nila sa kampo nila, walang sumusuporta. Wala na. Tapos na talaga. Kaya talagang no choice. Ngayon, kakapit-kapit sila sa mga dilawan. Puntahan nga natin si Attorney Claire, mga kabsat. Shout out. Good morning. Maki Kwan. Countdown tayo, mga kabsat. Here we go.